Grabe, sobrang tagal kong hindi nakapag-upload sa channel ko na to. Marahil ito na rin ang huling upload na gagawin ko. Bakit nga ba? Panoorin nyo kung bakit. Sasabihin ko kung ano nangyari. Unang-una, daming pinagawa sa motor na to. Ginamit ko sa pang-araw-araw, pang-trabaho, pang-pasok at sa kung saan-saan pa. Naglagay rin ako ng mga konting upgrades tulad ng ammo box na yan. Pinatabasan ko na rin yung upuan niya at dadala ko na rin sa malalayong lugar. Pero at the same time, hindi naman ako nagsisisi na binili ko siya kasi nagamit ko ng sobrang tagal. Biruin mo, umabot sa akin ko ng 6 years. Pero yun na nga, syempre maraming maintenance, maraming aayusin. Minsan nag-ride ako, napansin ko na parang umuuga yung tulong ko. Nakita ko yung bearing pala niya basag. Buti na lang nasiraan ako malapit sa paggawaan. At ayun, nagpalit nga ako ng bearing. Itong bearing na to yung ginamit namin para palitan yung luma na bearing sa unahan. So ayan, 6301 2RS. Pinagawa ko yan sa shop malapit sa Marilake. So ayun, no, nilinis nila and then pinalitan namin. Buti na lang magaling si kuya mag-asikaso nito kasi actually nasira din yung speedometer cable ko. Hindi ko alam kung bakit yung motor na to walang hawakan or walang kapitan ng speedometer cable, kaya nag free play yung speedometer cable. At ayun, umikot dun sa mismong gulong, nasira siya. Binilang ko na lang rin ng bago. So ayun nga, pina-repair ko kay kuya yung gulong natin at pinalitan natin ng bagong bearing sa unahan. Kasi makikita nyo, basag na talaga. So yun nga, ine-expect natin pag matagal natin ginamit ang motor, siguradong may papalitan tayo dyan. At isa na to sa mga to. So ang mapapayo ko sa inyo bago kayo mag long ride, i-check nyo maigi. Patapos ang mga ilang buwan, ayun, nagbalak ako mag long ride. Inabot ako sa Big C. May nasirang pyesa dun sa loob ng makina. At yun nga yung cam bearing, ay yung bearing sa loob niya na parang nadurog. So yan, pinadrain ko muna para makita ko kung anong problema. Medyo malayo nilakad ko kasi mula Big C pumunta ako ng Veterans sa Painaan yan. Pinuksan namin yan and then dinrain namin siya. Nakita namin yung basag na bearing sa loob, yung crown ng bearing. Napansin ko rin na parang iba yung tunog niya nung naka-idle. Parang merong nagpopokpok ng martilyo dun sa loob. Hindi na, basta parang may nagpopokpok ng rubber mallet dun sa loob pag naka-idle lang siya. So yun, nag-long ride ako and then nasiraan nga ako dun sa Marilake, sa Dixie. Ginulong ko na lang yan pababa, papunta ng Veterans. Yan, pina-check ko dun sa kay Nunoy, yung nag-aayos ng yung mekaniko ko dyan sa may Veterans. Pinuksan niya yung kaha para hanapin natin kung ano yung nag-cause ng problema. So pina-check ko sa kanya, no? Ayan. Hindi ko lang sure kung anong part yun, pero tuturo ko sa inyo mamaya. Well, hindi naman ako nagsisisi na nagamit ko tong motor na to kasi sobrang tagal din talaga, no? Pag tumagal lang talaga ang motor is may mga papalitan. Pero hindi ko lang ine-expect na kailangan ibaba yung makina niya dahil masisiraan siya ng ganun. Imagine kung naglo-long ride ka tapos yan yung nasira. Tapos walang paggawaan ng motor, yari ka talaga. So yan, binuksan namin. Pero hinintay namin yung chief mechanic nila kasi paliwanag sa akin na nito ni 21, si 21 yan, pangalan yan. Mahirap daw buksan kasi may timing. So, pinuksan na lang namin yung crankcase, and then
kinuha namin yung mga bearing na basag dun sa ilalim. So ayun nga, ayan yung bearing, ayan yung mga basag na bearing, tira-tira. So hindi pa namin alam kung ano yung nabasag sa mismong, sa particular na area na yan. Take note guys, hindi ko to binomba nung New Year ha. Maayos ako nag-change oil, updated. So ayun, nahanap namin yung cause, and then nakita namin yung crankcase nga. May bearing dyan sa part na yan. Yun yung parang naging nabasag. Tapos nagkaroon ng problema yung crankcase. Nagkaroon ng crack. So pina-repair namin. Ayan, pinuntahan namin doon kasi pina-machine shop namin. Pinagawa na parang pina-welding. So yun nga, 700 yung bayad para masil nila. Then yun, binaba yung makina. Ayos na yung crankcase. Binalik namin ulit dun sa shop. Then yan, kinakabit na ulit nila. Tina-timing lang nila yung motor. Tapos check kung ma-andar pa. Tiwala naman ako sa mekaniko kasi marunong talaga to. Sobrang tagal na to nandito. Mga higit 10 taon na to nag-aayos eh. So yan, binabalik nila. Change oil. So all in all, actually ang nagastos ko dito is 3,500. $700 yung, ang labor is 1,900. Tapos yung mga piyesang pinalitan, so umabot ako ng 3,500 no. Isang araw lang to nagawa. Pero syempre medyo nabahala na ako na nabuksan na yung makina. So kinakabahan na rin ako na baka magkaroon pa ng aberya sa mga susunod na araw. So ayun, binalik nila, na refresh na rin yan yung makina niyan. Maayos yan. Wala na siyang naging problema ngayon, pero nag-decide na rin ako na ibenta siya. So ayan, goods naman siya. Wala na naging problema, namimiss ko nga eh. Kaya lang, kailangan ko na siya i-release. Kailangan na ng bagong may-ari. So yung pyesa na pinalitan nga namin dyan is yung gear shift bearing. Hindi ko alam kung paano nasira yon. Siguro sa tagal na rin na ginagamit ko, nasira na siya. Baka din kapag hindi masyadong pinapainit yung motor, posible na doon din ang problem. Hindi ko pagka-start mo ng motor, larga ka na kagad. So yun, baka isa sa mga nag-cause ng problem is yung paggamit ko ng motor na ganun, na basta-basta na lang. Hindi pong malilate na kasi ako, kaya pagka-start ko, madaling araw kasi pasok ko, malamig pa yun syempre. Pagka-start ko, larga agad, hindi ko na pinapainit. So isang factor din na nakakapagsira ng makina yung ganung klaseng paggamit. So ma-advise ko sa inyo guys, mag-ingat kayo, painitin nyo at least 3 minutes bago man lang kayo lumarga para sigurado. So again, baka ito na yung huling vlog ko. Sana may matutunan kayo sa mga video na in-upload ko. Ride safe to all. Ingat kayo palagi. Bye bye.